Isipin mo ito, may isang libing. Maraming tao ang dumalo. May umiiyak, may nagdarasal, may nagkukwento tungkol sa buhay ng namatay. At sa harap ng lahat, nakatayo ang asawa niya. Mukhang malungkot, mukhang wasak, mukhang nawalan ng taong mahal niya. Pero may isang problema. Dahil ang taong inililibing nila, buhay pa. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, nakatayo lang siya sa labas ng simbahan. Nakikinig. Pinapanood ang sarili niyang libing. Parang eksena sa pelikula. Pero totoong nangyari ito. At ang mas nakakaloka, ang taong may kagagawa ng lahat ay ang sarili niyang asawa. Ito ang kwento ni Noela Rukundo. Isang babae na muntik ng mapatay, pero nakabalik para harapin ang taong nagplano ng lahat. At nang magkita silang muli, alam niyang hindi na magiging pareho ang buhay nila pagkatapos noon. Bago natin pag-usapan ang kidnapping, ang mga hitman, at ang sariling libing niya, kilalanin muna natin si Noela. Si Noela Rukundo ay ipinanganak sa Burundi, isang maliit na bansa sa Africa. Tulad ng maraming tao na naghahanap ng mas magandang buhay, lumipat siya kalaunan sa Australia. Doon siya nanirahan, doon siya nagtrabaho, at doon rin niya binuo ang sarili niyang pamilya. Doon niya nakilala si Balenga Kalala. Nagkagustuhan sila, nagpakasal, nagkaanak, at kung titignan mo sila mula sa labas, iisipin mong normal lang silang pamilya. May bahay, may mga anak, may trabaho, mukhang maayos. Pero alam naman natin, hindi lahat ng nakikita sa labas ay totoo. May mga pamilya na masaya sa harap ng ibang tao. Pero iba ang nangyayari kapag sila-sila na lang ang magkakasama. At ayon kay Noela, iyon mismo ang nangyayari sa kanila. Habang tumatagal ang pagsasama nila, dumadami ang problema. Ayon kay Noela, madalas silang mag-away. At habang lumilipas ang panahon, mas lumalala yon. Madalas siyang sigawan, madalas siyang takutin, at unti-unti, nagsimula siyang mapagod. Alam mo yung pakiramdam na araw-araw may problema? Yung pagising mo pa lang, pagod ka na agad? Ganun ang buhay ni Noela noon. Pero kahit ganoon, pinipilit pa rin niyang ayusin ang lahat. Para sa mga anak nila, para sa pamilya nila, umaasa siyang baka magbago pa ang lahat. Pero habang umaasa siya, may iba palang iniisip ang asawa niya. At hindi pa niya alam yon. Noong 2015, may natanggap na balita si Noela. Namatay ang kanyang stepmother sa Burundi. Malungkot iyon, kahit matagal na siyang nasa Australia. Pamilya pa rin yon, kaya nagdesisyon siyang umuwi. Gusto niyang dumalo sa libing. Gusto niyang makasama ang mga kamag-anak niya. At gusto niyang makapagpaalam ng maayos. Natural lang iyon. Sinabi niya sa asawa niyang si Balenga na uwi siya ng Burundi. At dito siya medyo nagtaka. Dahil mabilis pumayag si Balenga. Walang tanong. Walang reklamo. Walang argumento. Parang okay lang agad. Sa ibang tao, normal lang siguro iyon. Pero para kay Noela, medyo kakaiba. Dahil hindi ganoon ang ugali ng asawa niya. Karaniwan, mahaba ang usapan, maraming tanong, maraming opinyon. Pero ngayon, parang gusto pa nitong umalis siya. Hindi niya masyadong pinansin yon. Dahil mas iniisip niya ang libing. At wala siyang dahilan para maghinala. Hindi niya alam. Habang naghahanda siya para bumiyahe, may plano ng binubuo ang asawa niya. Pagdating niya sa Burundi, abala agad siya sa pamilya. Maraming kamag-anak,
Maraming bisita. Maraming kailangang asikasuhin. Gaya ng kahit anong libing. Maraming emosyon. Maraming alaala. At maraming taong gustong makiramay. Sa mga unang araw, wala naman siyang napansing kakaiba. Normal lang ang lahat. Nakakasama niya ang mga kamag-anak niya. Nakakapagkwentuhan sila. At kahit papaano, nakakabawas iyon sa lungkot. Pero hindi nagtagal. May nangyari na hindi niya inaasahan. At iyon ang simula ng lahat. Isang araw, habang nasa Burundi siya, may mga lalaking lumapit sa kanya. Hindi niya sila kilala. Hindi pa niya sila nakita kahit kailan. Sa umpisa, akala niya normal na tao lang. Pero mali siya. Dahil maya-maya lang, doon niya napagtanto na may mali. Malaking mali. Hindi sila basta mga lalaki lang. May dala silang baril. At hindi sila mukhang nakikipagbiruan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Noela. Hindi niya alam ang nangyayari. Hindi niya alam kung sino sila. At lalong hindi niya alam kung ano ang gusto nila. Pero isang bagay ang sigurado. Nasa peligro siya. At habang nakatingin siya sa mga lalaking iyon, hindi pa niya alam na malapit na niyang marinig ang pinakamasakit na katotohanan sa buong buhay niya. Sa loob ng ilang oras, malalaman ni Noela na may taong nagbayad para mamatay siya. Pero ang mas nakakatakot, hindi estranghero ang taong iyon. Hindi kaaway. Hindi magnanakaw. Hindi kriminal na hindi niya kilala. Kundi isang taong pinagkatiwalaan niya sa loob ng maraming taon. At nang marinig niya ang pangalan, parang huminto ang mundo niya. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Noela kung ano ang mangyayari sa kanya. Napapalibutan siya ng mga armadong lalaki. Malayo siya sa Australia. Malayo siya sa mga anak niya. At walang nakakaalam kung nasaan siya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ano ang isipin mo? Malamang pareho rin ang iniisip niya. Na baka yun na ang katapusan. Na baka hindi na siya makakauwi. Na baka hindi na niya makita ulit ang mga anak niya. At habang iniisip niya ang lahat ng iyon, may nagsalita sa isa sa mga lalaki. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Sinabi nito, "Alam namin kung sino ka." Tahimik si Noela. Pagkatapos sinabi ng lalaki, "Alam namin na galing ka sa Australia." Lalong kinabahan si Noela. Dahil ibig sabihin, hindi aksidente ang lahat ng ito. Pinagplanuhan siya. At maya-maya, dumating ang tanong na hindi niya malilimutan. May nagsabi, "Alam mo ba kung bakit ka nandito?" Hindi sumagot si Noela. Dahil hindi niya rin alam. At pagkatapos, sinabi ng lalaki ang dahilan. Ang dahilan kung bakit siya dinukot. Ang dahilan kung bakit siya nasa lugar na yon. At ang dahilan kung bakit malamang ay hindi na siya makakauwi. May mga bagay na kapag narinig mo, parang humihinto ang mundo. Ito ang isa sa mga sandaling iyon. Sinabi ng lalaki, "May nagbayad sa amin para patayin ka." Hindi makapaniwala si Noela. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung sino ang magpapagawa ng ganoon. Wala naman siyang kaaway. Wala naman siyang ginawang masama. Kaya tinanong niya, "Sino?" At ang sagot ay pangalan ng taong hindi niya inaasahan. Balenga, ang asawa niya, ang ama ng mga anak niya, ang lalaking nakasama niya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Siya raw ang nagbayad. Siya raw ang nagutos. Siya raw ang may gustong mawala si Noela. Sa isang iglap, parang gumuho ang lahat ng alam niya tungkol sa buhay niya. Dahil ibang usapan kapag may kaaway ka. Ibang usapan kapag estranghero ang gustong manakit sa iyo. Pero kapag sarili mong asawa,
Iba yon, mas masakit, mas mahirap tanggapin, at mas mahirap paniwalaan. Kung tutuusin, doon dapat nagtatapos ang kwento. May nagbayad, may mga armado, nagawa na ang plano. Tapos na. Pero dito naging kakaiba ang lahat. Dahil habang kausap ni Noela ang mga lalaki, may nangyari na hindi inaasahan ng kahit sino. Nakinig sila. Nakinig sila. Ikinwento ni Noela ang buhay niya. Ikinwento niya ang tungkol sa mga anak niya. Ikinwento niya ang mga problema nila ng asawa niya. Ikinwento niya kung gaano siya nahirapan sa loob ng maraming taon. At habang nagsasalita siya, parang may nagbago sa isip ng mga lalaking iyon. Hindi natin alam kung ano talaga ang pumasok sa isip nila. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong naramdaman nila. Pero may isang bagay na malinaw. Ayaw na nilang ituloy. Ayaw na nilang patayin si Noela. At para sa isang babae na ilang oras nang naghihintay sa kamatayan, iyon ang huling bagay na inaasahan niya. Pero hindi pa doon natapos. Dahil bago siya pakawalan, may ibinigay sa kanya ang mga lalaki. Isang recording. At nang marinig niya yon, lalo siyang nanlamig. Dahil naroon ang boses ni Balenga. Malinaw. Walang duda. Walang pagkakamali. Boses ng asawa niya. Pinag-uusapan ng plano. Pinag-uusapan ng bayad. At pinag-uusapan ng pagpatay sa kanya. Parang bangungot. Pero totoo. At ngayon, may hawak na siyang ebidensya. Hindi na ito hinala. Hindi na ito kwento lang. May patunay na siya. Patunay na gustong ipapatay siya ng sarili niyang asawa. Pagkatapos siyang pakawalan, hindi agad nakapagdesisyon si Noela. Normal lang iyon. Isipin mo, ilang oras lang ang nakalipas. Akala mo mamamatay ka. Tapos ngayon, malaya ka na ulit. At may hawak kang ebidensya laban sa asawa mo. Maraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Ano ang gagawin niya? Sino ang lalapitan niya? Paano niya haharapin ang lahat ng ito? At higit sa lahat, paano niya haharapin si Balenga? Dahil sa puntong iyon, alam niyang hindi na niya maibabalik ang dating buhay nila. Wala nang ayusin. Wala nang pag-uusap. Wala nang pangalawang pagkakataon. Tapos na. Ang tanong na lang, paano niya tatapusin ang lahat? Habang nag-iisip siya, may isa pa siyang nalaman. At ito ang nagbigay sa kanya ng isang ideya. Habang nasa Burundi siya, abala pala si Balenga sa Australia. Hindi sa paghahanap sa kanya. Hindi sa pagtawag sa kanya. Hindi sa pag-aalala. Kundi sa ibang bagay. May sinasabi na raw ito sa mga tao. May ikinukwento. May ipinapaalam. At ang sinasabi niya, patay na si Noela. Pinaniniwala na niyang patay ang asawa niya. At hindi lang iyon. Nagsisimula na rin siyang maghanda para sa libing. Habang buhay na buhay si Noela, may mga taong naniniwalang wala na siya. At doon may naisip si Noela. Isang bagay na hindi inaasahan ni Balenga. Isang bagay na babaliktad sa buong plano nito. Sa halip na tumawag agad. Sa halip na sabihin sa lahat na buhay siya. Nanahimik muna si Noela. Hindi niya muna sinabi kahit kanino. Hinayaan niyang isipin ng asawa niya na gumana ang plano. Hinayaan niyang isipin na wala na siya. At habang ginagawa niya yon, isa lang ang nasa isip niya. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Balenga. Gusto niyang makita ang mukha nito kapag nalaman nitong buhay siya. Gusto niyang harapin ito. Harap-harapan. At doon niya nabuo ang plano. Plano na hindi makakalimutan ng kahit sino. Dahil pupunta siya sa isang lugar na hindi dapat niya mapuntahan. Sa sarili niyang libing.
Sa Australia, nagsisimula ng magtipon-tipon ang mga tao. May mga nagdadalamhati. May mga nagdarasal. May mga naniniwalang wala na si Noela. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Balena, kampante. Naniniwalang tapos na ang lahat. Hindi niya alam. Papunta na si Noela. At ilang minuto na lang, makikita niya ang taong dapat ay matagal ng patay. May isang simbahan sa Melbourne. Unti-unti nang dumarating ang mga tao. May mga kaibigan. May mga kamag-anak. May mga taong nakakilala kay Noela sa loob ng maraming taon. Lahat sila iisa ang paniniwala. Patay na si Noela. May mga umiiyak. May mga tahimik lang na nakaupo. May mga hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. At habang nagsisimula ang serbisyo, wala ni isa sa kanila ang may alam sa totoo. Dahil ang babaeng ipinagluluksa nila ay buhay pa. Habang nagpapatuloy ang programa sa loob, may isang babae na nakatayo sa labas. Tahimik, nakikinig, pinapanood ang mga taong dumadalo. Si Noela yon. Pagkalipas ng lahat ng nangyari sa Burundi, pagkatapos ng kidnapping, pagkatapos malaman na gusto siyang ipapatay ng sariling asawa, naroon siya, buhay, humihinga, at nakikinig sa sarili niyang libing. Ayon mismo kay Noela, naririnig niya ang mga tao na nagdarasal para sa kanya. Naririnig niya ang mga taong nagpapaalam. Naririnig niya ang mga salitang karaniwan mo lang maririnig kapag wala ka na. At siguro sa mga sandaling iyon, halo-halo na ang nararamdaman niya. Galit, lungkot, gulat, at marahil, konting takot. Dahil maya-maya lang, haharapin niya ang lalaking gustong magpapatay sa kanya. Sa loob ng simbahan, nandoon si Balenga, ang asawa niya, ang lalaking nagbayad para mawala siya. At ayon sa mga taong naroon, mukha siyang malungkot, mukha siyang nagdadalamhati, mukha siyang isang biyudo, parang isang lalaking nawalan ng mahal sa buhay. At marahil, sa isip niya, tapos na ang lahat. Wala na si Noela. Wala nang makakapagsalita. Wala nang makakaalam. Wala nang maglalabas ng katotohanan. Pero hindi niya alam. Ilang minuto na lang, guguho na ang lahat ng plano niya. Pagkatapos ng serbisyo, dumating ang sandaling hinihintay ni Noela. Huminga siya ng malalim at pumasok siya. Ganoon lang. Naglakad siya papasok ng simbahan. At sa una, walang nakapansin. Pero maya-maya, may isang taong tumingin. Pagkatapos may isa pa. At isa pa. Hanggang sa nagsimula ang bulungan. May mga taong napahinto. May mga hindi makapaniwala. May mga napatayo. Dahil ang babaeng akala nila ay patay na. Biglang naglalakad sa harap nila. Buhay. Walang kabaong. Walang himala. Buhay lang talaga. At sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang buong lugar. Pero sa lahat ng taong naroon, iisa ang gusto talagang makita ni Noela. Si Balenga. Dahan-dahan siyang lumapit. At habang papalapit siya, nakatingin lang siya rito. At nang magtama ang mga mata nila, doon niya nakita ang hindi niya malilimutan. Takot. Hindi saya. Hindi gulat na parang may bumalik na mahal sa buhay. Takot. Yung klaseng takot na alam mong nahuli ka na. Yung klaseng takot na alam mong tapos na ang lahat. Dahil sa sandaling iyon, alam ni Balenga ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Noela. Kung buhay si Noela, ibig sabihin hindi natuloy ang plano. Kung buhay si Noela, ibig sabihin may nakakaalam. At kung buhay si Noela, posibleng may ebidensya siya.
At iyon ang bagay na kinatatakutan niya. Hindi sumigaw si Noela. Hindi siya gumawa ng eksena. Hindi niya kailangan. Dahil sapat na ang presensya niya. Sapat nang makita siya. Sapat nang malaman ng lahat na buhay siya. Lumapit siya kay Balenga. At sinabi niya ang mga salitang ilang araw na niyang gustong sabihin. Buhay ako. Simple. Pero sapat para wasakin ang buong plano. At sa sandaling iyon, alam ni Balenga na wala na siyang matatakbuhan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na nagsayang ng oras si Noela. Pumunta siya sa pulis. Ikinuwento niya ang lahat. Mula sa biyahe niya sa Burundi, hanggang sa kidnapping, hanggang sa mga lalaking umamin kung sino ang nagpadala sa kanila. At higit sa lahat, ibinigay niya ang recording. Ang recording na may boses ni Balenga. Ang recording na magpapabagsak sa kanya. Dahil ibang usapan kapag may ebidensya. At iyon ang mayroon si Noela. Hindi nagtagal. Inaresto si Balenga. Mula sa pagiging asawang nagdadalamhati, naging pangunahing suspect siya. At habang lumalabas ang mga detalye ng kaso, mas maraming tao ang nagulat. Dahil sino ba naman ang mag-aakalang may taong magpapapatay sa sarili niyang asawa? At hindi lang basta asawa. Ina ng kanyang mga anak. Taong matagal niyang nakasama. Pero ayon sa investigasyon, iyon mismo ang nangyari. Nang umabot sa korte ang kaso, isa-isang lumabas ang mga detalye. At habang tumatagal, mas lalo pang lumilinaw ang larawan. Hindi aksidente. Hindi pagkakamali. Hindi biro. May plano. May bayad. May utos. At lahat ng iyon ay tumuturo kay Balenga. Sa huli, nahatulan siya. Guilty. At sa wakas, napanagot siya sa ginawa niya. Para kay Noela, hindi na mahalaga kung gaano katagal ang proseso. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Pero kahit nakulong si Balenga, may isang tanong pa rin iniwan ng kasong ito. Ano ba talaga ang nagtulak sa isang lalaki para ipapatay ang sarili niyang asawa? At matapos marinig ang sagot, mas maiintindihan mo kung bakit muntik nang matapos ang buhay ni Noela. Matapos marinig ng mga tao ang buong kwento, iisa ang tanong ng karamihan. Bakit? Bakit mo ipapapatay ang sarili mong asawa? Bakit mo gugustuhin mawala ang taong minsan mong minahal? At bakit mo gagawin yon sa ina ng sarili mong mga anak? Sa totoo lang, walang iisang sagot. Pero habang tumatakbo ang kaso, may ilang bagay na lumabas. Isa na rito ang relasyon nila. Matagal nang hindi maayos. Matagal nang maraming problema. At ayon sa mga ulat, gusto nang makipaghiwalay ni Noela. Pagod na siya. Ayaw na niyang manatili sa sitwasyong paulit-ulit siyang nasasaktan. Gusto na niyang magsimula ulit. Pero hindi iyon matanggap ni Balenga. At minsan, may mga tao na kapag pakiramdam nila nawawalan sila ng kontrol. Gumagawa sila ng mga bagay na hindi kayang intindihin ng normal na tao. May usapan din tungkol sa pera, sa mga ari-arian, sa mga bagay na kadalasang pinagtatalunan kapag naghihiwalay ang mag-asawa. At habang pinagsama-sama mo ang lahat ng iyon, unti-unting nabubuo ang larawan. Pero kahit ano pa man ang dahilan, walang sapat na dahilan para gawin ang ginawa niya. Wala. May isa pang bagay na malinaw sa kasong ito. Nagkamali si Balenga dahil akala niya hindi siya mahuhuli. Isipin mo, nasa Australia siya. Ang plano ay sa Burundi mangyayari. Libu-libong kilometro ang layo. Sa isip niya, kapag natuloy ang lahat, walang makakapagdugtong ng mga piraso. Walang makakapagsabi kung sino ang nasa likod. Walang makakapag-imbestiga. At higit sa lahat,
Wala nang makakapagsalita. Dahil patay na sana si Noela. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan na magbabago ang isip ng mga lalaking binayaran niya. Hindi niya inaasahan na may makikinig kay Noela. At lalong hindi niya inaasahan na makakabalik siya sa Australia. Buhay. Pagkatapos ng kaso, sinubukan ni Noela na ituloy ang buhay niya. Hindi naging madali. Paano nga ba magiging madali? Hindi mo basta nakakalimutan ang ganitong karanasan. Hindi mo basta nakakalimutan na may mga taong gustong pumatay sa iyo. At lalong hindi mo basta nakakalimutan kapag ang taong iyon ay ang asawa mo. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy. Pinili niyang bumangon. Pinili niyang alagaan ang mga anak niya. At pinili niyang huwag hayaang sirain ng nangyari ang natitirang bahagi ng buhay niya. At para sa akin, iyon ang pinakamahirap gawin. Hindi ang pagharap sa mga hitman. Hindi ang pagharap sa korte. Kundi ang pagpapatuloy pagkatapos. Maraming tao ang pipiliing manahimik pagkatapos ng ganitong karanasan. At wala namang masama doon. Pero si Noela, iba ang pinili niya. Ikinuwento niya ang nangyari. Nagbigay siya ng mga interview. Nagbahagi siya ng karanasan niya. Hindi para sumikat. Hindi para mapag-usapan. Kundi para makatulong. Dahil alam niyang hindi lang siya ang nakaranas ng pang-aabuso. Hindi lang siya ang natakot. Hindi lang siya ang nakaramdam na parang wala ng pag-asa. At kung may isang babae man na makarinig ng kwento niya at magkaroon ng lakas ng loob para humingi ng tulong, para kay Noela, sapat na yon. Alam mo, maraming kakaibang bagay sa kwentong ito. Yung pagdalo niya sa sarili niyang libing, yung mga hitman na hindi tumuloy, yung recording, yung pagbabalik niya. Pero para sa akin, hindi iyon ang pinaka-hindi malilimutan. Ang pinaka-hindi malilimutan ay kung gaano kalakas ang isang tao kapag ayaw niyang sumuko. Dahil isipin mo, sa loob ng ilang oras, akala ni Noela mamamatay na siya. Lahat ng dahilan para mawalan ng pag-asa nandun na. Pero hindi siya sumuko. Lumaban siya. Nag-isip siya. At ginawa niya ang kailangan niyang gawin para mabuhay. Minsan kasi, hindi mo alam kung gaano kakatatag hanggat wala ka ng ibang pagpipilian kundi maging matatag. May isa pang bagay na madalas kong naiisip kapag naririnig ko ang kwentong ito. Yung mga lalaking binayaran para patayin siya. Kung tutuusin, sila ang huling taong aasahan mong gagawa ng tama. Pero sila pa ang naging dahilan kung bakit buhay si Noela ngayon. At ipinapakita lang nito na minsan, ang mundo ay hindi kasing simple ng iniisip natin. May mga taong mukhang mabuti pero kayang gumawa ng masama. At may mga taong inaakala mong masama, pero kaya pa rin gumawa ng tama. Hindi nito binubura ang mga ginawa nila. Pero isa itong paalala na hindi lahat ng tao ay madaling basahin. Hindi natin alam kung ano talaga ang pumasok sa isip ni Balenga noong araw na yon sa simbahan. Hindi natin alam kung ano ang naramdaman niya nang makita niyang buhay si Noela. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya inaasahang mangyayari yon. Sa isip niya, tapos na ang kwento. Pero para kay Noela, doon pa lang nagsisimula ang laban niya. At sa huli, siya ang nanalo. Hindi dahil naghiganti siya. Hindi dahil sinira niya ang buhay ng asawa niya. Kundi dahil nabuhay siya. At minsan, iyon na ang pinakamalaking panalo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ikinukwento sa iba't ibang panig ng mundo ang nangyari kay Noela Rukundo. Hindi dahil ito ang pinakakakaibang krimen. Hindi dahil ito ang pinakasikat na kaso. Kundi dahil bihira kang makarinig ng kwento tungkol sa isang taong dumalo sa sarili niyang libing.
At mas bihira kang makarinig ng kwento tungkol sa isang taong nakabalik mula sa isang sitwasyon na halos wala ng pag-asa. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa kwentong ito, sana ito iyon. Huwag mong hayaang may ibang tao ang magdikta ng halaga mo. Huwag mong hayaang may ibang tao ang magsabi kung hanggang saan ka lang. At higit sa lahat, huwag kang basta susuko. Dahil minsan, kapag pakiramdam mo tapos na ang lahat, doon pa lang nagsisimula ang panibagong pagkakataon. Ako si Titoy. At ito ang Salaysay. Mag-ingat kayo. At magkita-kita tayo sa susunod na kwento.